Guys, welcome sa podcast na kung saan ay walang kwenta ang pag-uusapan namin at tatlo lang kami ngayon kasi may laso si Ken sa labi. At wala si May Gloco. laso si Ken sa... at wala si Gloco. Ulit. Yes. Wala si Gloco for the next 10 episodes. Kaya umiyak na kayo. Okay. Anyways, Ay, thank you so much for watching. Ito yung pinakamaikli na aming podcast, mga kaibigan. Oh my God, wala kaming ganap for the past weeks. Okay? We're just NPCs, alright? Aminin namin, we are NPCs, boys. Di tayo special, okay? Kaya madadami mo pa kami. Anyways, yes, welcome sa shortest podcast namin kasi this week wala kaming maisip na topic. We're just gonna talk about social issues na nakita namin online and we're gonna throw our opinions even though majority of our opinions are shit takes and wala akong alam sa mga most of the opinions ngayon. And si Chris actually suggested a topic na gusto niyang pag-usapan and sabi ko na wala akong alam dyan kasi hindi ako interesado but I know I am affected, but sure, let us listen to it. And syempre, madaanan natin yung mga kabulastugan. Pero before all the topics, kumusta si Neil? Kumusta si Neil? Kumusta si Idol Trinil muna? Syempre. Idol, syempre. Paldo ka na ba, ha? Paldo? Ayos naman. Paano paldo? Ikaw ang mas paldo, Idol. Paldo si Trinil, boy. Ang yaman na ni Trinil. Tingin naman, may ubo pa rin ako. Tingin naman pera, Lods. May ubo pa rin po ako na onte. Chuchi, ano? Ay, gusto lumabas si Chuchi tuloy. Yun lang. Ayos naman, nagkasakit for these past weeks. Tapos, Chuchi, maayos na siya. Mataas na ang platelets ni Chuchi. So, yung blood parasite na lang niya yung ginagamot. Pero, masigna na si Chuchi. Tama, Chuchi? Bro. Yun talaga. Chuchi. Ayun siya. Napapaisip tuloy ako sa mga, alam mo yung sa bukid, yung mga alaga ng ng grandparents mo na aso. Like, never nakakita ng vet ever and then they live a long life, Yun nga eh. Yun ang mga matataas na resistensya na aso. Hindi mga dadala sa vet. Mga askal naman yun, pre. Mga askal ba yun na? May mga different breed kasi meron silang different debuff, ganun. Damn, bro. Ganun pala dapat eh. Alam ko na pala kukunin ko. Askal na rin. Honey bro. Ang pinaka daw is Beagle, pre. Oh shit, nga no, Beagle. Survivor yung Beagle sa PR eh. Yung isa na yun. Yun nga lang. Si Cookie kasi, si Cookie ba? Tama ba? Biscuit. Ano pangalan ng Biscuit. Si Biscuit kasi, nung doon, nagkaroon na siya ng antibody. So parang siya na lang yung hindi tinablan. Damn. Pero yung mga ibang doon, di silang nakapag-develop. Buti nga yung ibang asa doon na napamigay kanina. Yung isa dito, buhay na buhay pa eh. Yes, sir. Beagle ba yan? Di ba yung anak nga ni Biscuit? Anak ni Chuchi. Yeah. Kunin mo na. Bro. Kunin mo na. Crate train siya. Damn. Ba't ba pinapamigay mo na? Wala hindi ko mapakawalan dito sa bahay. Napakasikip eh. Paano ba dito? Dyan at least meron kang garahe. Okay. Tama. Damn, igagarahe ko lang siya. Oo, igagarahe mo lang. Kasi better than cage. Kasi pag hindi mo yung ginarahe or kinulong sa crate, sisira gamit mo. Oh no. Dinosaur pa eh. Oh no. Nasa dinosaur face pa eh. Dinosaur face pa. Nakikita niya kay Ragnar gagi. Oo. Si Ragnar wala na. Ginagaya. Hindi na dinosaur face. Kita mo yan, sobrang peaceful na ni Ragnar. Damn, he old, bro. He old. Pero ayun. Wala. As in, ayun, ako. TI, nood ng, Congrats Falcon. Tapos, kawawa si Ame, The Uncrowned King. Yun lang, halos, for the past weeks, yun yung ginawa ko, nag-watch party ng TI. Ba't ka naawa dun? Ayun, ginagamot si Chuchi. Tapos, kahapon, nag-boogie bounce dun para sa WCG. Tapos, yun, umuwi dito. Tapos, dito na ako ngayon. Damn, bro. Dabi mo palang grabe talaga si Trinil. Iba ang buhay ng mayaman. Putang ina na yan. Yan lang, bossing. Thank you, LA Bake Shop. Baka naman LA Bake Shop. Wow! Ay, sorry. Sarap lang yung cheese bread nila. O nga pala, before pa kami tumagal sa podcast, kung nandito ka nanonood at nakikinig, nag-launch na po ang Pinoys ng sarili nilang playbats! Oh! Pakita mo. Si Christy pa nakakuha dito sa akin sa isa kong PC build, nakalagay sa isa kong, uy, wow, may bumaba. Kala ko, dala mo yung playmat, what the fuck? Ano ba yan? Ganda sana ng Ganda sana na, di ba? Like, out of nowhere. May ano ba yan? Kala ko savior. Ako na nga. Yeah, padala, kita mo.
Yon! Sheesh! Yan ang play Oh, mat. man. Di nakikita na sa podcast. Actually, nakikita na sa podcast ngayon. Pero kung nakikinig ka, huwag mo na tignan ako habang nagde-drive. But yes, labas na po ang playmat, desmat ng Pinoy's Place. Maglalabas. Medyo maliit siya if you're a low sense player. Maglalabas sila na mas malaki pa doon. Which is nice kasi yun ang ni-request ko. Sabi ko, di ko magagamit Pero pag MTG siguro pwede. Hindi, itong mga ganito is para sa mga guys, sa mga nanonood na parang alam niyo yun. Yung desktop nila is hindi sobrang laki. Siyempre, alangan naman magbenta kami ng sobrang laking desktop tapos hindi sakto sa desk nyo. So, para may pagpipilian kayo. So, ito sakto to sa mga normal peeps na alam niyo na hindi sobrang gamer, na hindi yung mouse ay umaabot sa kabilang dulo ng desk nila. Parang ano na sila, mga Y8 game. Tama. Mga nagte-Tetris ganyan, mga chilling lang, may mga paldo, tama? Yung mga Tama. paldo, Tulad ni Trinil. tama. Tama. So, Mga paldo dyan, kaya bumili na kayo. Yeah, yung if presyo lang you- is 1K pesos, bro. Yes. Exactly 1K. If you buy this and you see us like around the public, yeah, we're happily to sign it. Yeah. Damn! Oh, yo, Damn! damn! Oh, damn! Yan ang Damn! paldo. Buti ka ng paldo. Yan ang paldo. Yun ang paldo! Yan ang paldo. Damn! Yan na. Ang Hindi, ano, mo pa pala nagagawa ng laso sa puwet, laso sa sa bibig. Hindi pa yun ba yung word na laso? Laso. Singaw. Yun, that's it. So, ayun lang. That's it, bro. Ako, kung gusto niyo mag-suggest na parang pang esports, yung mga pang 50x50cm, comment kayo. Siyempre, sabihin niyo sa amin kung ano yung mga nararamdaman niyo. Siguro pag ganun, logo na lang sa gilid na PR. That's it. Kasi pag ganyan na mga mousepad, mas maganda pa rin na item dahil yung sensors ng para- ibang mouse para hindi mag-mess up Performance over, over design. design. Yeah. So, ayun lang, Yun, pwede rin yun. visit the link sa baba para mag-pre-order kasi by October doon na ipapadala yung mga pre-orders nyo. Ang dami na nag-order and limited lang yung stocks. Limited lang. Limited lang for now kasi pre-order siya and makikita natin doon kung ilan ang mag-order for the stocks in the next few months. But No yes, restocks. So get them now. yes sir. Anyways, tuloy yung sana. Yes, tapos si Trinil. Kumusta si Trinil? Kumusta naman si Chris? Tama? Okay lang, boy pa. Nice. Yeah. Nice. Not really. TG ka pa ba? Oh no, I haven't been touching that hobby ever since. I've been busy doing. I've been trying to get back on like the games I used to play, and so far I'm getting I'm getting that mood again to play like strategy games like that. Yeah, bro. Chris Games. I was like, nah, man. What is the point of like, so what was the point of like playing this game? It's like parang nawala yung parang amor ko of like playing strategies, but right now I'm getting back to it. I kind of forgot to like on my other hobbies now, like for example MTG, and yeah, I'm starting to play Warhammer tabletop with Rain. For this past few days, tinuruan ako sa Table Simulator. We're playing Combat Patrol. It's pretty fun. Personal experience about it. It's a war game na may halong D&D, may RP, D&D, all of that kind of shit. It's pretty fun. Ano pa ba? Yeah, I think that's about it. Nice. And that's it. So, proceed na po tayo sa topic. Putangin na mo. Ikaw, kamusta ka na? Okay lang. Okay. Nasa venture ako ngayon ng hindi ko alam Ng kanyang new business. Wax off, wax on. Ako nga pala, yes. Nag-ano ako ngayon. Nag-aaral ako paano magpakintab ng kotse. Which is really nice. Yung recent kong binili. Shit, alam mo yun, like, Oh, yeah, that one. Ano, magkano yan? from Timo. From Timo. WTimo, bro. What? Gago. Totoo? Yeah. Medyo cheap lang yung ganun. Kasi mabilis. Isa lang yung battery na provided and it only works for an hour na mag-ano ka. So, parang magcha-charge ka na magcha-charge unless bumili ako ng extra battery which will fucking cost me a lot. So, yun lang. Yun ang ventures ko the past few weeks. And also Valorant. Fuck this game, bro. Oh, yeah. Naglabas na sila ng replay system. So, pag naka-ace ka, download mo na lang yung match na yun. Hanapin mo yung naka-ace ka. I-max mo yung graphics. Record mo. 120 FPS. And then, pasa mo na kay Erwin. Pa-edit mo, di ba? Yeesh! Yan ang frag movie. I never Diba? really Ganyan ang got. ano. I never really understand the sudden surge of like playing Valorant again. Like kahit ako putang na napakobox na wala sa oras eh.
Wala nagkaroon ng ng Domino effect. not really. Parang alam mo yung feeling na shit, it's time to get something again. Wala well, there's It's like may literally nothing to competitive play. Oo. is tingling again. No more casual gaming. Tama. Casual Ganun naman game. talaga yun I need my blood to boil. We grew I up need anger. Tama, we grew up playing competitive games yung may rank ganun. I guess naiintindihan ng mga naglalarang ML, laro ng Dota, Mm. 'di ba? Tama. Yun lang yung gusto ko lang maabot ng isang certain rank na to. Actually, mas mataas na yung goal ko ngayon. Okay, gusto ko maabot yung Radiant, which I think is easy. Kaya, medyo malapit na mga 1 2 3 4 rank ups na lang. Maabot na natin yung Radiant. We need that shit. Ano yun? Bragging rights. Na naabot mo yung dulo ng rank. Nangyari yun sa CSGO. Muti ko nang maabot yung dulo. Kaso nag-update sila ng rank and ayun, nawala na. I quit the game. Kasi kung internet cafe shop lang ako dati. Commercial! Gusto mo bang maging hari ng pirata? O gusto mong magka-TT Racing X One Piece chair? Or gusto mo ng table na gumagalaw? Well, di talaga siya gumagalaw. Taas, tumataas. Wait, pakita ko ba? Tumataas baba. Pwes, ano pang hinihintay nyo? Check out the link on the description at magkaka-discount pa kayo pag bumili kayo ng TT Racing products pag ginamit nyo ang aming link. Check nyo dyan at para masimulan nyo na ang comfort journey nyo. Back to the video. But anyway, yun lang, Valorant and wala nang iba. And maybe may pala may nakaset pala na date. Basta yung pag-uusapan mamaya may nag-set ng date na parang doon magkikita-kita yung mga tao. Oh, sheesh. Oo nga. It's so funny pero sige lang. Anyways, that's it. We'll continue sa ating pag-uusapan for this week. Ano, Chris? Right. Before we move on to that kind of topic, I just want to segue this. I don't know why people get sympathy towards the assassination of Charles. What was his name? Charles Kirk. CK. Charles Charles Kirk. Or something. Kirk. Like, I don't understand why Filipinos are so affected by it. Even people that I know here, sa Facebook friends ko. Like, Are they sad? they're sad. They're really affected. They're sad na namatay siya. He got assassinated. I just don't understand why the fuck you get sympathy towards a guy who's openly racist against Filipinos. Well, Baka alam mo yun? Political inclined ba yung mga Oh, taong yun? probably. Feeling Kasi ko, like, I think it's more of like, the bro is voicing out his opinion, diba? Like, and then he got killed. So that's like, if he was a media person, it's like shutting up the media. He got shot up, all right. Just pinakamadaling lang is parang yung pinapaniwalaan nila, syempre. Tapos pinapaniwalaan. Yeah, but here's the thing. It's a fucking track record na but lagi na lang mali pinaniniwalaan niya. I cannot say it. I cannot really say mali pinaniniwalaan nila because I have a biased opinion about politics. Yeah, yun nga. Especially I have a biased opinion about Holy politics. fuck, Chris. Don't get shot, bro. Because I know to myself na I have a right to be biased at my own politics. Tama. Maybe that's just Filipinos being Filipinos. May nakita nga akong post sa Facebook na screenshot siya from like a TikTok video ng isang nanay, na isang lola like maybe 78 years old. Sabi niya, RIP Charles Kirk. Di ko kilala ko sino ka pero mamimiss ka namin. Tanginang tao talaga. Kahit kailan, no? Yeah, people are getting delusional these days. Like they even use AI to forward their agenda or something. It's pretty stupid. Crazy, bro. Crazy. So, anong masabi mo dun, Chris? I don't know. It's pretty stupid. That's all I can say about it. So this is for people na Pinoy na nag-empathize mga ganong klaseng tao. Like, the first time I heard about it, I do not know the guy exactly, but I researched about this guy. This guy, his politics is conservative, like a very old classic conservative American white dude who has very liberal opinions about gun control about that place. And ironically, those opinions got him killed, especially yung agenda that he's pushing on. But yeah, I didn't really care about the guy. It's like, okay, damn, guys, bro. and all of a sudden it's a big deal in America. Even the president is like, oh, there's such a tragedy. Oh, whatever the fuck happened here. Sino ba presidente ngayon? Di ba si Trump? Yeah.
fuck Trump. He openly supports Trump. Yeah, They exactly. got a picture together. Then so maybe that's why, you know. So let's He got killed, bro. so let's jump Got to shot. fact din let's go dun sa nangyari sa Nepal. I Damn, was just, yan ang- I was just really amazed on how fast things developed there. Like I haven't really heard what's actually happening in Nepal or how fast that revolution or like that rally got escalated that quick to the point na sinunog na nila yung parliamentary house ng Nepal. Dami pa, no? Iba pang government establishments Marami sinunog pang- nila. Fucking Nepal is basically a GTA lobby right now. Nepal ba yung napanood kong video na may nahuli silang yung matanda? Yun na yung isa sa government officials and then yung tumalon sa gilid ng creek. Yun na. Ang taas na talo, like 10 feet, bro. Ay, Nepal ba? Indonesia? Hindi ko alam eh. Pero ang nakita ko, nagkakagulo yung mga tao dun eh. Baka Nepal nga. Yan Nepal pa. Yung binabambo nila. There's a lot of shit na para bang the only thing you could see in the GTA lobby, like people dangling in a fucking helicopter just to get away from people. Yeah, yung mga sinasabing ganun. Parliamentary napanood mo ba yung buildings burning. Holy Napanood mo ba yung shit, vlog na? that's Yung vlog insane. ng Yeah, that yeah, one yeah. guy. Pumunta kang vlogger, naging journalist ka na. Hindi, pumunta ka doon turista, naging journalist ka bigla. Andun pa rin nga siya eh. Tanginang yun eh. Akala ko alis siya after one day eh. I don't think you could. Hindi siya makaalis. I think there's Hindi siya like a makaalis. flight restriction zone there. May at this curfew. point. Yeah. Hindi ko na napanood yung recent pero yung mga sumunod na panood ko. Still Yun ang maging YouTuber. yun ang YouTuber, yun ang calling, right place, right time. Ilan na ba views nung niya? 22 million last Oh month, my 24 God, million. bro. And then he went from like 100k to like 500k, 600k. Yeah, subs. bro. For that one. That's crazy, bro. Probably earned like 200k USD from that video alone din yung isa, which is insane. I don't think Tapos sa that's, 21, maraming nakakamera, maraming nagbablog. yun yung Gagayahin. yun yung organic thing. Like I Ano ba yung sa have a 21? feeling- Ba't sinasabi niyo 21? Ano meron sa 21? I have a feeling that there is a lot of people are gonna replicate that sa 21 sa Luneta Park because Damn. Organized ba yun? Like, is it like, yeah, I may think sa tingin niyo? I think it's Organized, it's more of like a viral suggestion that became a thing. yeah. Yeah. Nakita ko poster eh. And then why can't people just do it like immediately? Parang ganun. Ganun ba nangyari? Siyempre dati sa- nag-aaya pa. Siyempre nag-aaya. Wala nga nang pumunta ka sa parting ikaw lang, hindi ka nagaya. One thing that I am annoyed about this thing in 21 is that a lot of people are gonna do this just for clout, especially for clout. We are in the Philippines. Matik Matik. yan, May nakita nga akong yung post na nagbebenta siya ng mga Baklalaba. baklava. Tapos yung, Baklava. pero hindi yun yung post. Yung post is yung tanginang to, pinagkikitaan yung gagawin sa Luneta. Magbenta kaya ako deodorant. I haven't seen that. And ito pa, a lot of people are angry about it. Mostly is the people na yung parang bang pinoprotektan yung whatever the fuck is happening sa Senate hearing ngayon. And parang Pinoprotektahan. like it's more of like like they're supporting those people. We're gonna talk about later yung dun sa Diskaya Diskaya issue. Okay. Parang they're still siding them. Parang bang, they're innocent until proven guilty. I mean, they're clearly guilty. They're clearly doing something wrong, and I don't know what is the hearing about, but they're already guilty. They're already guilty about stuff. It's just that nililito-lito lang tayo ng this guy, and it's fucking working because katulad yan na sinabi ni Vico Soto na magsasabi nila ng ganito, magda-name drop sila ng pangalan na yan. Until namalito na lang tayo, until few weeks, makakalimutan na lang natin to. It already happened in the past. It will happen again if we continue in this kind of investigation. It's pretty Tingin stupid. mo, mapupunta ba sa nangyari sa Nepal yung yung Hopefully dito not. sa Pinas? Hopefully not. Hopefully not. Why, Chris? Bakit? Why? Hopefully not walang masunog, walang masaktan. I do not want like a fucking revolution to happen in here in the Philippines. Why, Chris? Ba't ikaw pa ang may ayaw? Like I do not. Di ba ikaw si
Sorry. I do not want that kind of no, kasi it's chaotic. There's gonna be a lot of damages kumbaga na we're gonna Paano have kasi here. nanakawan yung taong bayan? Yeah, but the thing is that reform is a good thing. Like it's open, like corruption here in the Philippines is open. Like katulad nga na sinabi dati ni Gloco, like last year ago, I fucking edited a reel sa Gloco streams and it's very timely. Yung mga sinabi ni Gloco na yung anak ng ganyan yung sinabi ni Jen, yung anak yung counselor ng Bicol, ganyan kaya mayaman dahil may cutback na pinag-usapan natin yung last podcast and it's still relevant until today. But yeah, I wouldn't want that kind of thing na nangyari dito sa Pilipinas because for one, it's not gonna be a healthy it's not gonna be healthy dito sa Pilipinas. Paano pag yun na lang yung solusyon? Ay, kung yun na yung solusyon, marami masasaktan, maraming maano. And I think that's the last thing that I want to happen. Like, if ever na magkaroon ng probably it's gonna be another people power revolution. It's gonna be a pacifist thing. Damn, bro. Onti na tao sa Ang Manila. nakita ko lang na na yung share ni Glocos yung A Bug's Life. Oh, yeah. You know that Sila shit. ko yun. Okay, so hindi gagana yung ganun na how the fuck will the Philippines change kung hindi magkakaisa yung mga taong bayan na ninakawan na manggulo ng mga putang yan to, like, you know what I'm saying? Yeah. Sama. Sabi daw Tagalog, may nakalagay na for sure nakita niyo yung post na yun eh. May poster sa likod na gano'n. Tagalog and Bisaya versus corruption. Naka-handshake. Hindi, like meron siya meron sa ba? likod. Nakagip lang. Kaya ba? So ano muna daw, Hindi ko magkaibigan alam, daw I muna. cannot think of like anything anyway. I feel like kung mangyayari yun, yung masusunod na mangyayari is magsi-step down yung kung sino mang yung hinaharas ng taong bayan. And then that's like magano ulit, I mean, it will instill PTSD sa susunod na uupo dun. May nag-step down na nga. I mean, mga nag-step down, but the thing is about Ngayon, nag-step down is it's more of like saving face kumbaga. Yung mga Parang pa tayo ngayon, di naman tayo bago sa mga ganun, yung pag may issue, like tahimik ka muna hanggang humupa, Siguro mindset nitong mga taong to is like we cannot comprehend pero we can probably imagine na parang nag-uusap sila within themselves and then nag-aanoan lang sila, like how do we profit from this, mga ganun. It's kind of stupid. Like hindi, like I don't think most of yung mga nakaupo ngayon, they never consider na ang good for the people, parang ganun. They always think about how the fuck do we maximize our profit here, parang makes sense. Now understand bakit sa Pilipinas binubutasan yung mga daan to the point na parang pwede mo na taniman and then ang tagal magawa nung bagong project. Nawala pa yung camera ko. Bagong project. And then, pala yun, parang pinakita lang na sinimulan, tas wala na yung binulsa na muna yung binulsa na muna yung budget. Pinanggastos ko saan, ininvest sa saan, kung saan, and then tapos yung pag may magrereklamo na, boss, puta, 1 taon na, butas pa rin. What the fuck is this shit? And then, ayun na, doon nagagawan ng alam mo yung bobo na gawa na sobrang cheap. Damn, bro, it makes, fuck, man. Fuck the Philippines. I always try to block it off sa mind ko na fuck, I'm living in a corrupted country. Alam mo yun, I should just work on myself. Like, problema ko na nga, paano ako kikita ng pera, poproblemahin ko pa kung yung corruption sa Pilipinas. Parang ganun. Alam mo yun, like, it's too much to bear as a Pinoy, as a Filipino. Yeah. Pero like, if you think na, pag dumaan kasi sa isip mo yun, like, fuck, like kahit tayo sabihin natin, ikaw openly kang nagta-tax evade, pero nagbabayad ka pa rin kasi lahat ng binibili mo may tax eh. Parang ganun. Yeah. In a sense, apektado ka pa rin apektado ka pa rin kasi pag binaha ka, putik, kasi sabi mo, fuck Philippines, bro. I don't give a fuck about your problems. Wala ako dyan. Wala akong pake. Kumikita ako dito malaki. Tapos binabaha ka. Wala ding silbi, di ba? Parang damay ka pa rin. Here's the thing about million nga yung laman ng bangko mo. Binabaha ka na. Here's the thing about neutrality. Like, if you're just gonna be neutral about stuff, it's basically you're letting the bad guy get away with whatever bad things that they do. Kasi at this point, you must take sides. You cannot be neutral at this part. You cannot be neutral at this thing since it's affecting our way of life, kumbaga. Tumataas bilihin and everything, bro. It sucks. Pero it's yun nga. Daytime robbery. Yeah. Kawawa yung mga nababasa kong story, pre. Yung mga kumakayod para lang may pangkain sa araw-araw. Damn! Fuck, man. Ang pinakakawawa is
Yung Bulacan. Yun ang Naging ano. ilog na talaga or ano like, alam mo yun, like dati nalalakaran pa tapos ngayon kahit walang ulan or ano, lubog na talaga yung barangay nila. Damn, bro. Fuck. Damn bro, oh my god, paano ka titira dun? Diba like yung mga taong walang panlipat, dun ako na ano na, wala silang kakayanan na lumipat agad sa mas maayos na lugar. So putik, araw-araw You have to deal with basa that shit. yung ibaba ng ano mo, diba? Araw-araw basa lagi yung baba ng katawan mo para lang makapasok. Fuck, man. Shit sucks. Oh yeah. No. Ayan. About the din yung mga, di ba, nag-aalis, parang nag-step down yung as like a president of the House of Congress, kumbaga. Natatawa nga lang ako kasi puta na, it's Marcos versus DDS at this point. Why? I Sa don't ganun know. pa rin ba tayo? Fuck. Like, this supposed to be unity team are now fighting each other. Di ba matagal na yun? Wala pang flood control shit. Wala po flood control shit, but just looking back at it na this government is supposed to be unity and now they're trying to tear themselves apart each other. You know, it's kind of ironic na parang hindi naisip ng mga tao dito sa Pilipinas na I voted the wrong person and they're still clinging onto their political views dito sa sa kanilang mga idolo. Ito yung problema ito yung problema sa democracy ng Pilipinas. It's too fucking feudal. It's too feudal. It's Ano yung always feudal idol? Bobo ko sa English eh. feudal, like it's the same families all over and over again. Political dynasty. Yeah. Ano ba Thank you, yung Idol. di ba sa flood control issue ngayon, ano ba yung hierarchy? How the fuck did it happen? Ano ba yung like what are the process, Chris? Like sinong nag-approve ng ano? It happened on 2016. It started when Mark Villar become the DPWH Mark secretary. Villar? What do you mean? Si Mark Villar, and Si Mark, sa panahon pa ni Duterte. tahimik Kaya pala tahimik lang. lang si Mark. Okay. Kaya pala tahimik si Ako Mark. din, like pag nanalo ka sa loto, tahimik ka lang pero there will be signs, alam mo yun, ganun. So, anong nangyari nga, ito nga, si Diskaya, marami siyang companies for like construction shit. And si Mark Villar, and then yung basta yung term ni Duterte, parang si Sara Diskaya, yung Diskaya family yung nag-handle ng mga government projects. At may mga ilang pang company. Parang this year or nung huling election like 2024, 2025, tumakbo si Sara Diskaya to run against Vico Sotto. And Sara Diskaya is making a lot of smear campaign against corrupt si Vico, ganyan, what kind of shit. But fucking Vico Sotto fire back at them na yung mga government projects, kinukurakot ng ganyan. Gumawa pa nga ng interview si Sara Diskaya about sa kanyang parang pinagmayabang pa na. Yun yung nagsimula. Napanood ko eh. Yung napanood ko yung bumili siya ng Rolls Royce dahil sa payong yun ba yun? Yeah. Yung vlog na yun ha? Yeah. What the fuck? Hindi siya vlog. That's a fucking Kasi documentary or some shit. Parang binisita sila ng di ba? Yeah, ng journalist ni Corina Sanchez. Oo. Why do you do that shit? What the fuck is that? That is the most stupidest thing na pwede mong gawin as a magnanakaw is to like flex lahat ng ninakaw. It's the most stupidest thing. Kasi who the fuck are you gonna flex na you have a lot of luxury cars na putang na most of it is fucking smuggled na nagpas sa customs. Wait, Chris. Wait. So yung storyline nito is they barked at Vico Sotto. They bark at Vico Sotto and Vico Sotto clap back at them with evidence and shit. Ayun. So yun na pumasok yung journalist sa shit para siguro yung pangalan ni Lars. I don't know. That was just, nung pinanood ko, sabi ko, what the fuck is this shit? What's the point of this? I don't know. What is journalist? Ano matutunan namin dito? Ano ang aral? Tangina. Ang nakakatawa pa doon, kaya daw tumakbo si Sara Diskaya is she got provoked on like running para sa Pasig Doon na yung parang doon sa pagtakbo niya ngayon. Doon na nagkalabasan yung parang discrepancies of like saan nanggaling yung Yaman Diskaya, ganyan. Kaya ngayon how is she eligible to like running as a mayor sa Pasig City despite the fact na British citizen siya. It's ang daming discrepancies on how sa beginning pa lang kung bakit siya nakatakbo ng more or so dun sa kanyang wealth, di ba? May video na panood yung bahay nila. Oh yeah, di ba? Napanood ba yan na yung every year Yung pagbuo, Transformer.
Ang hirap like, Putik. nung 2016, doon na biglang lumaki, boom! Ang imagine mo, Tangina. wala kang magawa sa mga nanakaw mo pera, yun ang gagawin mo. Ang ina. Keep it Oh, low-key, man. man. Jesus. Kung mangungurakot ka, keep it low-key. Ito mo. O sa Trinil. Putang ina sabi Trinil, di ba? Nagbahay na si Trinil, no? Hindi na siya tuwa Ako na naman. sa box niya doon na bahay sa QC. Wala na yun. Wala na yun. Puting ina. May dimensions sa yung bahay ni Trinil. Tingnan mo. Oh my God, bro. Nung singit ko lang nung dumaan ako doon kasi may kinuha akong jersey. Binuksan ko yung gate, tapos punta akong Port House. Oh. Papunta ako doon, Diyos mo madulas-dulas ako. Oh. So, muntikan na akong madulas kasi puro lumot. May At kinawa di ka nakuha ko pala, na yung jersey. Oh. Pagkalabas ko, sabi ko, ayoko nang hilahin yung gate. Putang ina, tinry ko yung pinto ng gate. Oh. Puta, pagkabukas ko ng gano'n, no. Weh. Patumba yung sa akin, pinto ng gate. Bakit? Oh. Putik. Di, sira na pala. Utang Yun na lang yung nag-hold. Yung lock na lang yung nag-hold. Utang na. Putik, sira na yung bar sa gilid. Oh, tapos What ayun the ginawa mo. fuck? Nilalik mo lang, Putik nilak mo lang. Nagaganyan ako. Alam mo yung meme? Si William Dafoe. Buti na lang ako. Edi natapon ko yung jersey. Tapos sinawakan ko agad ang dalawang kamay. Di ba, ang laki nun, gago. Ang laki nun! Mas malaki pa sa akin. Hayop na yun. Nabakal na yun. Ano yung adrenaline ko May kotse pa sa likod na nakapark. Just viwa ako na yan. Binalik ko na lang Butik na yan. Hinila ko na lang ulit. My gosh, bro. Tuloy. Tuloy. Ano ba yun? Back to Alam the- mo ba, na-cite on contempt ngayon ang asawa nung Diskaya? Ano yun? Kasi, na-cite on contempt. Oh, ano nga yun? Yung i-hold ka sa Senado, Oh. hindi ka papauwiin. Oh, damn. So may Yeah. kwarto sila doon na natutulog. No, Parang really. detain. Oo, ganun. No. They're not Hindi pala. detained. Nakaka-uwi pa rin sila. Hindi, cite in contempt. But no, not really. But hindi nga Hindi nga dumalo si Sardis Kaya. Ngayon lang. Ngayon lang. Literal, like, kanina lang. Kasi hindi dumalo. Hindi, hindi dumalo kasi may pinadala daw na sulat. Oo, kasi may sakit daw sa puso si Sarah. No, mali. Wait. Tama. Yung asawa niya, sinabi may sakit sa puso. Ah. Pero sa sulat, nakalagay lang na may important meeting si Sardis Kaya na pinadala kay Lacson. So, hindi sila nag-usap mag-asawa. So, Oo, nalaman na nagsisinungaling yung asawa ni Sardis Kaya. Si Curly. Papaki yun eh. Ang galing nga na. Nagsinungaling, literal. Galing magsinungaling na. Legit. Like, at this point, sa mga name drop niyang I don't think Yun I nga. don't think it's real. They're just causing chaos. They're just causing Oo. lies. They're just causing mass confusion so that makalimutan lang ng mga tao to. Para lituin lang tayo. Tama yung sinasabi ni Vico about these people. They are very talamak na sinungaling. Harapan nagsinungaling. Ang asawa ng sinungaling ay magnanakaw. Sabi nga niya. Utang na. Alam mo, sinabi niya sa hearing yun, nung Tinignan pa niya. tinignan pa niya si Curly, puta na. Yun yung Damn, bro! yun yung trash talk na walang mura. O, di ba? Yun ang RP. Tapos in-explain pa niya bakit daw di siya isa-cite in contempt. Sabi niya, ang sinasabi ko po, may diabetes po siya, may hypertension. Tapos si Risa Ontiveros sabi, magkaiba naman yung heart, yung sa puso, sa diabetes and sa hypertension, magkaiba yun. Tapos si Senator Tulfo sumagot na rin, pinagluloko na lang tayo na to. Your Honors, cite in contempt ko na yan. Tapos si Jingo Estrada andun rin. Nagsama-sama na, boy. Puta na. To si Jinggoy, pre. Puta na. Pag hindi niya ginawa crazy. yun, pag hindi siya kumampi dun sa majority ng inaano niya, puta na, siya. Pakukulong na naman Oh. niya. Minention yung pangalan niya, di ba? Tanga na si Jing. Yun nga. Si Jinggoy, Si Jinggoy, di nadadalang makulong eh. Buka na yun. Si Jingo, yung nag-ano sa pangalan niya is yung engineer ng Bulacan, hindi yung mga Diskaya. Akala ko eh. Pero ang feeling ko hindi rin totoo yun kasi sobrang timely na sinabi na, oy, safe ka. Tapos kinabukasan, nabububuhan ako kasi may mga binabasa, no? Yung meron silang script. May script sila, putang na anong RP to. Ganun Ito talaga, po, okay. sinabi po niyang hindi siya safe. Sinabi niya safe siya pero hindi po talaga siya safe. Ito po si Senator Jinggoy, sinabi ganun. Nakasama po sa nang hingin ng 300 million this 2025. After sabihin, like, di ba, bakit hindi pa niya sinabi before sabihin na nagbiro si Senator Marcoleta na, di ba, na oy, safe ka na, di ba? Like, di ba,
So ano ang ano mo hirap nun? Ano mo maniwala. nun? Yung script ba or yung sinabi? Di parang, ano na lang, may boss pa sila. Na parang sinasabihan sila na idamay mo to. Na yun nga, yung sabi nga ni Mayor Vico Soto na sobrang magugulo lang, tas baka makalimutan lang. Pero putang na, hindi makakalimutan to. Ang daing buhay na nasira dito. Putik. Tas ayaw pa nila mag-tax break. Puking ina, patuloy yung corruption. Hindi lang sa blood control, di ba? Sa ibang ano lang, sa ibang Putik. aspect. Di lang nabibring out. Yun nga yung ano yung 2016 daw, yung parang si Bato pa yung nagtanong sa ano na kay Sardes kaya na, kailan nagsimula yung ano nyo sa government? Noong 2016 po. Pakiulit. Ha? Under oath ka? Huwag kang sisinungaling. 2016 Kailan ka po. nagsimula? Punta ka na biglang gumanon si Bato eh. Kita mo tinutubuan na uli ng buhok eh. Punta ka na. Bakit ba kasi yun ba yung ano, last start ng term nila? Oo, 2016 yung start ng term ng ano, Duterte. Punta ka na. Speaking of which, anong ginagawa niya, no? Anong ginagawa ni Sara Duterte? Punta ka na. Lalo na pinapalala yung kanyang sitwasyon, like, as a person. Kumbaga, like, hindi siya dumadalo sa mga kahit anong hearing, gumagala-gala lang kung saan-saan. Pumunta siya doon sa Dear Evan. Oo, may hearing nung kinahaponan, puta na may hearing kinabukasan, kahaponan, nasa ano, nandun nga dun sa sinabi mong Dear event. Evan. Putak, Ano yung Dear Evan? Theater. Ano yun sa musical. It's a musical, man. Tapos yung may mga tanong sa kanya about sa budget niya. Puta ka na, nilihis yung tanong sa, pinsan mo ba si Congressman Ko or something? Para lang, Si Zaldico. si Zaldico. Sabi ko, puta ka na, layo naman ang tanong mo dun sa tinatanong sa'yo, hayop ka. Like this person, man. This person doesn't want to meet this accountability dun Fuck, sa mga man. ganyan ginagawa. Like, Paano ba, I remember the time na tinigil niya yung tinigil niya yung traffic sa isang EDSA, sa EDSA para lang mag-U-turn siya. Yeah, it caused a lot of traffic sa EDSA just to like kasi mag-U-turn daw, dadaan daw si Vice President doon. Damn. This bitch is a fucking diva, man. Inano nila ang yung traffic kasi may dadaan doon, hindi nakadaan ha? Niready lang nila ganun. Biglang tinigil yung doon sa intersection doon sa U-turn, doon sa EDSA. Kasi dadaan daw doon si Sara Duterte. Hindi EDSA, Commonwealth. Commonwealth o EDSA? Commonwealth ba? Yeah, Commonwealth. Oh, Mas malaki yung ano dun Yeah, sa Commonwealth. Oo. Tama. Thank you for correcting me there. Ang lala. Para napanood ko yun, may video yun Meron, Ang lala, pre, ang lala. So, balik nga tayo dun sa flood control. Dun nga, let's start dun nga sa sinabi in 2016. Parang nag-ask pa sila na maging state witness. State witness. Which, it's crazy, man. Just to get an immunity from all this bullshit. Pero sila mismo yung nanginginabang doon. Ba't sila yung may kapal na mukha maging state witness? Kaya nga, inamin na nga nila na Well, sinabi kasi na ibalik muna yung pera mga ninakaw na pera bago sila maging state witness. Tapos, ewan ko kung totoo to or Sinabi ng Like, sinabi ng isang senador na hindi attorney. kailangan ibalik yung pera. Attorney. Attorney ba? Attorney yung Alam ko, parang- senador eh. Attorney yung attorney nila yung parang nagsabi tapos para sinabi lang ng senador na yun. It got taken out of context pero Yun talaga, ang hirap talaga, Ayan, na nakakalito. out of context lahat, di ba? Na parang hindi kailangan ibalik yung pera para maging state witness. at this point they're just rage baiting people. Sabi ni Soto, ulul! Ibalik yung perang ninakaw nyo. Bago kayo gawin yan. Pero, man, nakakatakot yung sa Senado. As in. May lumalaban nga doon si meow, 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 meow. Yeah, si Kiko, putano, autistic yun eh. I will openly say this. Most of my Caviteño friends hate this guy. Okay. Ayupo na nakaupo. At baka, meow, meow, at meow, meow, meow. Tanga na Parang nantatroll isa sa troller, parang ako siya dito. Tanga na parang gago eh. Tanga na, legit autistic yun, pre. And the worst part is the DDS people are defending him. They're trying to scrape the barrel to have a Vico Soto figure in their party. And eto na, it's supposed to be, it's Kiko Barzaga. Yun yung ewan mo napanood na dyan, yung may jingle. Oh. Yung may mga pusa and The fuck? Hell na, bro. Share mo, like, live stream mo sa Discord. Na bro, ito sa GC. Oh yeah, This one. Kiko Barzaga. Who the fuck is this? Basta nalo yan, sabi ng mga tao. So may pusa, what the fuck is this shit? Alam mo,
like paipit ng uli yan si ano. So, yeah. Oh, what a I know cultured this shit. man, sabi. Anong yan? This guy is sadistic, yeah. Ano parang... Tapos tinitira siya ng ibang sa Senado na ito ba ang ano ng ano nyo? Oh, valid naman yung Senador nyo? Hindi, congressman yun. Congressman yun. Ay, congressman nyo? Valid naman kasi. Ano nga, kaysa naman sa, sabi ng iba, kaysa naman sa sobrang ayos, magnanakaw naman ng bilyon. Sige nga. Di ba? Para sila, valid yung kanilang concern. Putang na. Ano bibiliin mo? Ang pupunta sa sa SpiceCon. Oh, yeah! Din yung kumalat na Spice picture niya Girl. sa yung pinopost ni Ogie Diaz. Na nababad trip na nga yung babae na nandun sa picture Yung sa kanya, yung headlock sa kanya. Oo, kasi Na gamit legs. Kasi daw putang ina dapat daw na nadadamay daw putik. Mag-blur daw ng muka. What the fuck, bro? Tanga na, pagkakalam ko, nagpaano rin yung kay Leia. Pero di ko alam kung to na yun. Pero, yes. oh my fucking God. Yes, bro. Tinanay na lahat ako. It was like, para siya pumunta ng amusement park sa SpiceCon. Availed everything, bro. And you will never know, guys, sa Congress. He's just living his dream, bro. Ito yung minabati ko sa mga DDS kay Vico Soto. Anak ng komedyante si Vico Soto. Putang na yung Yan yung sobrang bobong argument. Sobrang bobong trash talk. Komedyante din. Anak attorney, puta autistic naman. Puta, hindi ko alam. They're literally just scraping the barrel na para lang meron silang anti-corruption figure sa DDS. But the fucking whole DDS thing is a corrupted block. Puta na. Ito pa, going back to the topic sa mangyayari sa 21. They try to make profit out of it. Parang no permit, no rally. Can you believe that shit? People are getting told na you need a permit to have a freedom of speech para mag-rally, para mag-aklas. Damn, so kailangan nila magbayad basically. Kailangan nila magbayad ng permit para mag-rally. Parang nagrenta para maging maingay. Exactly. Like what? That is the most stupidest thing. Na pati ba naman yun pagkakakita mo? Pati ba naman yun you're gonna fucking duduguin mo pa? What if we use our platform para alam mo yun? Ito, tandaan nyo guys. Hindi illegal yung pagproprotesta. Illegal yung revolution. Yun yung illegal. Pero kasi sa Nepal, yun nangyari sa Nepal yun. Oh, that's illegal. Ano pa magagawa? Yun ang gusto nila. Ano pa yung magagawa ng mga tao doon No sa bullshit, Nepal, yun ang diba? gusto ko legit. I'm not gonna sugarcoat it, bro. Yun ang gusto ko, gago. I would be one of those bitches, bro, na nang babato. Oh, pangina nyo! Pili ka ng the bar, lagyan mo ng cloth. I would probably want to see that. I would probably want to see that, but I do not want that to happen. Why? Is it bad, ha? Is it bad? It's gonna be really bad. Naisip ko lang kasi dun di ba, nasira yung mga building ng government officials and all that Officials, shit. oo. Feeling ko, ma-fucked up pa rin dun yung taong bayan kasi babawas sa tax. Like, I feel like that. And yan ang feeling ko it still fucked him up, bro. I do not want that to happen because I feel like I got a lot of friends that's gonna go there just to like really be there to And protest. you're gonna go there. Protest. No, I cannot go there. I cannot. Why? Why are you stopping your friends? Bro? What if your friends want to do it, huh? I cannot What go. the fuck? I don't know who my friends are gonna go there, but I know there's gonna be a lot of people who's gonna go there. But I don't think I can go in those kind of things. Ay, wag ka For pumunta, one. pero hayaan mo mangyari, di ba? For one. Nah, bro. No. Ano bakit? Na, Like for Chris, one. Sige na, tell them, Chris. Like for Yeah. one. Wire Bakit, their Chris? brain, be the subliminal message. Yung mga nakikinig yun sa kung saan man, be the subliminal message, bro. I-instill it in their heads, bro. No, man. No. Like for one, di ko alam kung paano ako makakauwi. Pag dun sa yun. Kasi puta sa Luneta, saan ka magpapark dun, di ba? Sa malayo, maglakad ka para Sa gitna. pag nagkagulo dun, yung Oo, parking tas mo. bibidyo mo. Oo, di ba? Easy, 20 million. I can't. Easy, bro. I Magiging YouTuber ka na, do boy. not want to be there just to like go. Chris Braggs nakalagay first video. I don't want to go there just to fucking clout chase. Puta na. Damn, it's been a while Ayun. since I last said that thing. Clout chase. Gagi unang yung mag-upload na ulit si Chris Braggs sa YouTube. What's happening in the Philippines? Nang fofrag lang siya dun. Wow! What the fuck? Sa mga hindi nakakanood, putik, may pagkain na po si Trinil. Di na po nakaantay. Yum! Kumain na po sa podcast. What the fuck, bro? Yum. Respeto naman sa mga walang kain dito. Pagising namin, podcast na agad. Grabe ka. Oh, nandito pa rin naman ako Wala na guys. AFK but with extra steps. He actually eating, bro. Gusto niyo bang
Gago, may mga tao pa namang ayaw na nagsasalita mong may ngunguya. Anyways, going back, like, I don't know, bro. Legit, like, sobrang fucked up. Naalala ko yung topic natin about that, yung, I think nagkaroon tayo ng topic about politics. Yeah. Tapos parang, how the fuck will you fix the Philippines? Parang ganun. Ngayon, it's just fucked, bro. It's crazy, This is just the, parang surface level lang ata to na corruption, I think, ang dami parang nangyayari sa background and it sucks, Sobra. It fucking sucks so bad. Ngayon nga, I strongly feel, na kailangan ko na mag-register and bumoto. Parang ganun yung nararamdaman ko ngayon, Alam mo yun? It's so fucked, This is coming from someone who doesn't give a fuck about, like, voting, government, and all that shit. Pero like, corruption is crazy, bro. Yeah, I think that, I literally, I implore you guys na if you're ever reached the voting age, you should really vote because nasa atin na yung majority, most of the boomer and millennials who's supporting these kind of people. Most of them are dead. Gone or dead. Tama. Mas marami na yung mga Gen Z, mga marami na yun, marami na yung majority na mas may alam. Alam mo yung yung kasabihan ngayon recently sa mga creators na viewers are getting smarter. So hindi na gumagana yung mga bobong content, yung mga scripted. Yeah. So I feel like yung mga voters are also getting smarter and majority, kita natin yung mga supporter ni Kibuloy. Andun yun yung sa QC. Nakita ko ganun, sabi ko, puta, kita ko yung mga parang matatanda, tsaka dala nila yung mga yung mga apo nila. Ganun yung nakita ko, sabi ko, the fuck is this shit? Supporter ni Kiluboy. I fucking know, fuck that guy. Alam mo yun, like, mas marami na ata yung mga gumagamit ng utak na pwedeng bumoto. Kaya I think it's time. Or gawin natin yung ginawa sa Nepal. There's just two options. We cannot do that. I wanna do that, bro. I just wanna yung magbabato ng tear gas. Malay mo, that's the only way para maging New Zealand yung Pinas, di ba? Putang na yan. New Zealand naman kasi. Hindi ba parang turning point? Hindi ba naging turning point sa Pilipinas yung people power? I always see that sa Ikasi book. It became parang na nagsimula yung termino ni Marcos na Korea kay ni Fidel Ramos. It's democracy became backwards dito sa Pilipinas. Like sobrang progressive bago pa si na Marcos or dun sa second term ni Marcos. Sobrang progressive ng building of the foundations ng Pilipinas. Like sobrang stable. Like you would heard a lot of good things sa mga previous president katulad simulan natin kay Manuel L. Quezon. Pinoy. Okay. Manuel L. Quezon. Wait, so simula nung yung termino ni Marcos, that's it? Simula yung termino ni Marcos, that's it. Everything go backwards. Yung problema doon sa termino ni naging gahaman si Marcos dahil tapos doon naman sa termino ni Cory Aquino nagkaroon ng problema sa economy. It just gone downhill to the point na nagkaroon pa nga ng second people power dahil kay Erap kasi nahuli siyang korakot Puta na. Ngayon na harap-harapan tayo na nanakawan ng mga ba't ka tumatawa Wala lang, it sucks. I mean, ngayon ang daw, may nalaman ako, like, ewan ko lang kung totoo, like, yung kay Pinoy daw, yun daw yung parang walang kurakot. Oh yeah. Pinoy. That time. Kaya sinasabi, naghihirap na kami kasi presidente si Pinoy. The only people who's saying that is the people who's doing corrupt things. Kasi naghihirap yung mga kurakot nun sa panahon ni Pinoy. Bro, RIP, bro. I think that's the only, that's the only Aquino that I support during those times. RIP, bro. Yeah, RIP, bro, man. Fucked up topic. You think the current president is somewhat involved in all of this shit? I mean, siya yung I don't know, man. Siya yung siya rin yung nag-bring light ng to Feeling ko hindi kasi siya yung nag-open He is the one who bring light about whatever the fuck is happening here. Di ba kayo naglaro ng Among Us? Self-report. Self-report. We should play Among Us again. Shit, I missed that game, man. Gago, pinatay ni Chris. Tapos ako nag-report. Tapos si Chris yung isang dalawa kasing impostor. Tapos si Chris yung isang impostor, di ba? Big brain yun. Chris, baka ka muna, Chris. I got this. It's time for us to win. O, di ba? Sinong nananalo kahit nawala si Chris? Kabi pa rin ni Chris, di ba? It all interconnects. Ang weird nga out of nowhere, just, I don't know.
Fuck this country, bro. Fuck everyone. Fuck, man. Wala bang modern KKK dyan? Assassinate these bitches. For legal reasons, I'm suggesting this sa mga nawalan ng Modern something. KKK. Meron. Yung mga nagtatago dito sa Manta Riot. Hell no, bro. They're fighting the fucking city guards, not the government itself. It is Pumunta kayo dito sa Manila. Yeah, they're fighting the guard. They're fighting the military here. Holy shit. Yeah, those are, do you think the government give a fuck about the military? Hell na, bruh. Kung tirayahin nila, yung mga big heads dyan, gago, baka may pangratrat na sa akin dito ng machine gun sa loob ng bahay. Kasi I said all these things. Na red tag ka na, idol. Yun nga rin no, nakakatakot daw. Magbaklaba daw kasi baka ma-red tag at makasuhan. Yeah. That's Pa-red tag. Yeah. I have one friend na dapat daw pupunta dun. Kaso nga lang, hindi siya pinayagan ng parents niya. Kasi baka daw maging komunista daw siya agad. So parang oo nga, no. Yeah, I heard of such things I sa mean, Davao lalo. Yeah, I mean, hindi naman communista, aktivista naman. There's like a stark difference between the two. But the thing is that that's the, Pero that's the ka pa rin, dangerous part being you're an activist you're in the classified ka Philippines. pa rin. That's nakakatakot dito pa, maging aktivista. Hindi katulad sa Amerika na, kahit saan sila nagrarally, walang mangyayari sa kanila. May kapal pa sila na mukha na mag-vlog, mga ganun. Dito, tayo na. Pag nalaman kang aktivista, nasa hit list ka na eh. It sucks. Yeah, it definitely sucks, man. It all sucks. Tangina, ba't kasi ito pa yung topic natin? Nakalumbay tuloy, I know it's nakalumbay, pero the thing is that it's kind of healthy rin na napapag-usapan din ng mga ganitong klaseng bagay. Kasi at least powerless, bro. At least we are aware. We are aware na yung mga ganito nangyayari. It's nice to like talk about these kind of things. Fuck, man. Buti pa si idol nangingisda lang. Puti nga. Yun nga eh. Wala yun alis na rin siya ng bansa eh. So, W-Mans, bro, he has made the Filipino dream. He has done it. Alam mo nga man yung balita man nangyayari doon sa UK ngayon. Oh, It don't yeah. matter, Parang bro. protesta rin. It don't matter, bro. At least nakalabas siya ng Pilipinas. Rally din. You want to talk about what's happening in UK? They're turning right. Ano ba, immigrants? They're turning right. Turning right? They're After turning going right. left? No, they're turning right. Their politics are turning right. They're becoming anti-immigrant. Nice. RRP Gloco. Paalam, Just- kaibigan. They're the fascists. Welcome to the Philippines. Mga titira ka na ulit sa bahay mo. It's kind of funny na the fascist trends in Europe is happening again. Like this time this anti-immigrant immigrant laws, they want to like kasi ang nangyayari kasi doon kaya sila nagiging anti-immigrant is because those immigrants are getting the jobs na dapat yung mga nakatira doon is nasa kanila, 'di ba? May unemployment problem Crisis? din, unemployment crisis sa UK kaya Feeling ko skill issue lang eh. yung mga sinasabi ni Gloco na tag dito. UK skill issue. Bawal ka maging UK racist sa education, London. by the way. Bawal ka maging racist sa London kasi puta na lahat ng tao doon. Of course it is. Jesus fucking Christ. It's kind of ironic din sa UK na as a country who has a lot of cultures within their city because of the fact that they are a colonial empire back in the day and the economy that they built over there is based on immigrants. All of a sudden they're becoming they're becoming right-wing politics there. Nice. It's pretty ironic, but anyways, going back dito sa Pilipinas. The world is burning. Going back dito sa Pilipinas, napaka-progressive dati ng growth ng Pilipinas during those times. Like, simulan natin kay Quezon. Quezon became a president of the Philippines has the aim to like improve the lives of the people. He even built Quezon City. He doesn't even want to like name it as Quezon City. He just wanted to build a city na yung supposed to be Quezon, alam niyo yung Quezon Circle, it was supposed to be like a place where all of the government buildings are in the same place all at once. Like, imagine that. Accessible siya. Like, Pala, ang daming accessible to Ang daming andun yung postal, yung mga, di ba? Mga hospitals and all that shit. Yeah, it was supposed to be there. In that one big circle. Kaya lang, Quezon City was supposed to be the capital of Manila. If it wasn't for the Japanese invading the Philippines and bombarding the shit out of bombarding shit out of Manila. Yo. Pero nung the time na World War II was over, the Philippine government
government was trying their best to like revitalize Manila. Like if you would ever see mga videos during the 1950s, 1960s, Manila was a very different place. Like you would appreciate the beauty of the city of Manila during the 1960s, the 1970s, kesa sa anong itsura niya ngayon. Like yung Quiapo napakalinis, di pa ganun masyadong may nakatira sa mga estero. Like sobrang ganda ng Manila dati. Like if you have a time, go check it out. What Manila was like during those times. You're gonna get mind-boggled. Ngayon nga yung papunta sa di ba, Quirino, tapos may tulay. Nadadaanan nyo yun. Di ba may mga doon, nakatira sa gilid. Oo. Wala, linis na ngayon. Parang linis, tinanggal na. Tinanggal na. Legit ba? Oo. Sa baba na sila. Wala na sila sa taas ng tulay. Puta na yung literal na gilid ng tulay pala eh. Oo. Yung sidewalk. Inakala ko yung sa baba. Ikala ko yun yung tinanggal. Hindi. Nasa baba pa rin sila. Punta naman tayo sa nung pumunta tayong Manila. Akala natin sobrang niya. Para sa akin. Akala ko that's the dream. Dream. Kasi That's the dream. It's a big city, di ba? The dream! We are the big city. We are in the big leagues now, boys. Finally, finally, I can do whatever the fuck I want. Tapos pag... Ako ba sa Cebu? Buti pa doon, puno ng saging. Putang joke. Nature is with me. Wala na tayo sa province. Magkakapera na tayo ng limpak-limpak. Yes, dreams to come true. Then boom. Oh my God. Oh my God, bro. I think like it's shit. I think yan ganyan, alam mo yung feeling ng mga Japanese sa bansa nila, like, you know, like, fucking living here sucks. Alam mo yun, parang ganun siguro yun. Like, the more na tumira ka doon, makikita mo yung flaws, and it's sobrang dami kasi, lalo na sa Manila. Pero compare mo Manila in Japan, fuck, I'd pick Japan any day, bro. Doon na lang ako ma-depress kesa doon sa Manila. Basa pa yung pa ako. Pwede pa akong magkasakit. Ano ibibigay ng gobyerno? Yung tablet, yung leptospirosis, pang tanggal lang doon. What the fuck, bro? Jesus. Wala na pala, Binulsa na pala yung mga flood control. Sasabihan pa tayo na kahit hindi kinurakot ang flood control, babahain pa rin kayo kasi malakas makalat. lang talaga ulan, bobo no? Makalat yan. Parang gusto pa ng iba na para daw sa flood, taasan na lang daw yung bahay. What the Kasi kami kuko pang gawa? What the fuck? Alam mo yun? So stupid, bro. I swear to God. Yung ginagawa ng lahat, di sila nagkaka-second floor kasi sobrang taas na ng lupa nila. Feeling ko kailangan. So parang meron na lang ganun, yung parang slide pang kotse. Tapos ang taas na siya, putik. Ang buhay. Fuck this shit. Ang doon is pag binaha, andun lahat ng kamag-anak, yung mga tao doon. Andun na rin, no? Ma-evacuate. Nangyari yun sa amin sa doon sa Ondoy. Damn, bro. Kung sino yung pinakamalaking bahay, doon yung syempre, doon pupunta yung halos lahat ng tao. Hindi ako na talaga yung Trinil. Pinakamalaking bahay. Hindi sa amin. Doon sa doon, mga mayayaman doon. How do we close this topic, bro? This is insane. It's just, it feels bad, bro. This is all negative shit. Oh, kasi, yeah. Like, I do not see us any, I don't know, like, after nito, diba, like, sabihin natin realistically, what is the, like, diba, sabihin natin, nabalik nila yung pera, what the fuck will happen to that money? It will just go to another person's pocket, I'm guessing. Hopefully not. Kasi nga, meron, may pinupush si Iba Makino na, yeah, yung parang crypto. Yeah. Walang doon. Sobrang daming kurakot doon, hindi sila magaguron. Yeah. Feeling ko lahat ng hindi mag-go, huwag nyo na iboto sa susunod eh. Yeah, Feeling ko exactly. Kasi yun ang may tinatago. Yeah, exactly. Pag hindi sila nag-go doon sa bill na pinasa ni Iba Makino, basically sa mga hindi nakakaintindi, parang crypto kasi. Crypto, pag meron nagkaroon ako ng piso sa crypto, yung piso na yun, matatrack ko kung saan napunta kahit mapasa siya kung saan wallet. Alam mo yun, like makikita mo na saan na ito napuntang piso na to. Ganun yung gusto niyang like lahat ng budget na ginagawa ng government, makikita ng taong bayan, it's public para matatrack mo, di ba? Ang ganda nun, gago, legit. Lahat ng mag-know sa na yun, sa bill na yun, alam nila, wag na iboto sa susunod kasi it's either they're too fucking dumb to understand and they don't deserve their fucking their spot dun sa or may tinatago sila. That's it. That's all there is, bro. That's all there is. If they're too dumb, then replace them. Alam mo yun? If bobo sila, tanggalin nyo. Palitan nyo ng bago. Tapos kung Tama. Hindi, may tinatago sila, legit. They probably, Tama. alam mo yun, like, saan ka makakita ng Senado na walang pera? Siyempre, lahat may pera yan. Kahit ano. Pag-handle lang talaga. Oo. Ay, nako, mga kurakot. Alam mo, Alam mo magaling mag-handle ng pera? Hindi, wag, mamaya na. Daanan pa nga tayo isa eh. Alam mo yung hindi magaling mag-handle ng pera? Yung naiya gago, nagmahal na yung terminal fee.
Ano yung terminal? Di ko gets paano terminal fee. Kasi di ba may tax. No, alam mo yung binabayaran natin, it's either sa ticket mo mismo babayaran, so plus 200, tas ano. Oh. Or pag andun ka na sa terminal, yun ginagawa namin ni Gloco palagi sa ano, may pass pa na isa. Yung babayaran namin 500 Hindi, ano dati. yun yung tax, ano yung 1.6, yung, ano yung babe? May isa pa legit, like tax, yung, ano? may isa pa legit. I may remember isa this, pa. Hindi travel tax. hindi, parang airport shit to eh. Kasi I Dahil remember, saan babayaran niya sa ticket mismo? hindi, may dadaanan ka, like hihingin sa'yo yung stub kung saan mo nakuha yung ano, yung bayad mo na ba, gano'n, nasan yung slip, parang gano'n. Oh. Naalala ko tuwing uuwi ako ng Cebu, naisip ko, shit, wala akong cash. Di pa kasi, ano dati, like, hindi sila nagka-card. Hindi naman sila, Oo nga po, tang-ina yung government, putang na, please lang naman, ba't puro cash gusto nyo ha? Kukurakutin nyo ba? Ang yung maglagay ng Hindi na ano? Ito, yung new na ina. terminal fees. Effective September 14. Puta yung 550 na international, 950 na boy. Puta yung Puta na. domestic, 200, naging 390. What the Adi, fuck? Hindi nga ba't ka maayos ba- yung putang ina ano yung may aksidente doon, what the fuck? Pero bakit ka pa problema sa ano? Tanga na, nakatira ka na sa Pampanga, diyan ka sa Clark, maglumipad papunta ng Cebu. Clark number 1. Clark number 1. Clark number 1, Clark bro. number 1. Ang ganda ng ano, ang Clark ganda number ng... Oh my God, bro. Like, ang layo nyo sa city. Talagang ma-appreciate mo. Putik. Ang ganda. Hindi May yung parking ba sa na? gitna ka ng city, Mahal, pre. mahal na ba yung ano doon, yung day parking ah? Ay, hindi, boy. Wala ba? Walang parking. Hindi, may parking doon pero alam ko ano siya, 150 per night ata. Putang ina. Ay, hindi, 250 per night, mga ganun. Isa 1K Yeah. plus sa naiyak. Yeah, bro. Then, bro, at maganda pa doon, syempre, may nagbabantay. Tama. Like, lalapitan ka ng security guard kasi may space doon na pang ano talaga eh, pang overnight, ganyan. Kasi meron dong normal parking, tapos may space na parang pang ilang days na parking. Sobrang lawak ka ng ano, sobrang Oo, lawak ka ng sobrang Clark. lawak, Oo, boy. sobrang lawak din. Ina. Makes sense. Talapitan ka. Sir, ilang days po kayo mawawala at babalik? Kaya ganito, So, no? sa tinanong ko, sir, bakit niyo po tinatanong? Sir, para ma-check po namin, kasi binabantay namin, nag-iikot kami dito. Ayos rin, kasi syempre, di ba, paano pag nag-extend ka or, di ba, Oo. maano nila na, ay, putang na, Ano? 5 days lang to, pero 2 months na andito yung kotse. Pukay na, ano nangyari sa tao na to? Di ba, mga ganun. Saka ano yun, like, baka ano, maagang umaalis. Puta, ninakaw na ata yun. Ninakaw na ata, gago. Sir, yung kotse niya wala na. Sir! Puta, Sir, ina. tapos na po. Yun yung parang iniikutan nila kasi sa sobrang lawak. Pero iniikutan rin nila iba. Maganda doon mag-park yung sa harap mismo ng ano eh. Parang dahil na nangunguna doon eh. Nakataklob na ganyan. Parang luwag. Yeah, sobrang luwag. Like, yung kahit doon ka lang sa open I'll go area, there, bro. mag-park eh. Cover mo Oo. na lang. Kasi, okay, goodbye. Alam mo na, Chris, pag Singapore, Hindi ko nga alam eh, kung if ever na matuloy yun. Di ko nga alam kung matutuloy yun eh. Clark to ano, Clark to Japan. Sana mag-open pa yung Clark for other flights kasi medyo limited pa rin yung ano niya, yung flights niya. Yeah. Tarlac. Merong mga ibang airlines pero mas mahal ng onte. Pero mas pipiliin ko ng mas mahal ng onte Kasi kaysa pumunta ka sa Manila, tapos mas pumunta ka sa Manila, hanap ka ng parking, magta-traffic ka, alam mo yun? May high thank chances you so ma-stuck Shoutout, shoutout kay Boss Khalil kasi tayo na, hinatid lang kami ni Commander. Doon sa naiya, kung hindi po tayo na, saan ko ipapark yung kotse? Diba? Like, sa PR, di nahatak. Wow, Diba? wow, Deb, wow. September 25, oh. Angeles to Tokyo, $218, 10K lang, oh, tara na. Oh, tanga na mo. Pabisa mo na boy. Ay, visa pala, oo nga pala. Alam mo kung ano? Ano? Ang pinaka-the best sa walang visa? Ano? Taiwan. Hindi mo naman kami libre, yaman mo na eh. Pugi na mo! Yan ka na naman eh. So, ayun, like, balik tayo sa, ba't kaya ganun, yung nagtaas sila ng terminal fee sa tingin mo? Kasi, ang may hawak na San Miguel eh. Yun yung nakaka-bullshit na hindi na siya hawak ng government. Ayun ba yun? Legit ba? Na binenta nila. Binenta ba ng government? Binenta na yun dati pa. Why? Kasi bobo yung ano natin. Ako na, I feel like this is like one of those legendary clips na nasa party siya. Yung may ini-interview siya, di ba? Tapos may sinabi sa kanya na, wala na. Tapos biglang sumayo siya. Yung masaya siya. Dahil nalaman niya yung information and naging meme yun eh. Di ba, Pero bakit Chris? binenta? What the Hindi na fuck? sa government. Di ba San Miguel na? Wait, ito kasi yung fact up. When you say government, binenta ng government, di ba, sa isang corporation. Now, the government Yes. is
What the Getting fuck? Ano yun? subsidies. Ano yun? Like, binulsa nila? What the fuck is that shit? No. They're getting subsidies. Pag binenta nila yung isang property to a company, bali yung company yung magiging responsible in that kind of infrastructure. And Yes. Ano? Going onwards. going onwards, and the government would tax that company sa mga ganong klaseng bagay. Okay. Tapos yung company yung para magde-develop ng mga upgrades ng infrastructures, no, that kind of shit. Tanga na yung Skyway nga, tanga na San Miguel, 'di ba San Miguel din yun? Oo. Pati NLEX, lahat San Miguel. Pagkakaalam ko. Ang inang Dapat mahal-mahal. government lahat yun. Sting Oo. yawa. Bayad ng mahal-mahal, putang inang traffic pa rin. What the fuck? Wala lang, nagsabi ko lang sa loobin. Every Monday morning, putang ina, huwag na kayong bumiyahe pa north, pa south. Ang traffic, legit, buti na lang, nakikinig ako ng Pinoy's Podcast sa Spotify. Kaya di ako na-board. Salamat sa... yan ang segue. Anyways, yun lang naman. Yeah, fuck, everything sucks sa Pilipinas ngayon. I wish I could just run and mangurakot ng generational wealth and then just give up life. Alam mo yun? I feel like I can do it, guys. Supportive ba ako, ha? Supportan niyo na ako. Yes. So, ano ba dapat? Mag-mayor ba muna ako before ako mag-senado? Ano ba? Like, ano ba? SK ba muna? Tatakbo ba akong SK? Tanga na. Oo nga pala, gago! SK! Speaking Oh, of SK! speaking of SK! Speaking of oy! SK! Fuck you, bitch! Piece of shit! You pieces of shit! Tang ina yung lahat! Okay? Puta, ilan yun? Ilan? 600? 600! 600 per SK pumunta ng San? 33 million nata nagastos, 23 million. Binigay niyo lang Tangina boy! 10,000 mga... Puta! Daily allowance 6,000. Yaman nyo boy! Tangina boy! Yaman nyo! Ano kinakain nyo? Thailand yan ha! Tangina. Ano yung araw-araw? Ano? Araw-araw, Ha? Wagyu? Mango sticky rice? Wagyu kayo everyday? Putang ina nyo! Tay boy! Tanga na, ito pala Alam mo ba yung- yung guys, 6,000? Alam mo Puta, yun. pang 3 days na yun! Ano pala tayo? Putang Alam mo ina. yung... Alam mo... Yung like 3U tagapayo pero nangmumura lang ng mga government. Di ba ang bobo na, di ba nung nabasa ko yun, sabi ko, holy shit, why did this happen, bro? Why is this happening? Alam mo yun? Tapos 2 hours lang daw yung ano? Orientation and then like 1 week sila nag-i-stay Oo. doon. And then for 3 2 hours. days. Pwede naman, it doesn't matter, bro. Fuck, 3 days, you can do a lot. Yung 2 hours yun, sana nag-noodle lang kayo online. What the fuck? Nakasave pa tayong 33 million. What the fuck, bro? Ina, grabe timing nyo. Kita nyo namang may mga ano sa Ghost Project. Tapos, inano nyo pa yan? Ang lala. Damn, bro. Crazy, bro. I hate Ta the Philippines. HIV, tas tuturo daw sa Pinas. Guys, ito nga, okay? Puta na. I hate the Philippines. Everything sucks. Sabi niyo yun sa sarili niyo every morning and then maybe di na natin mahalin yung bansa na to. To the point Every na day I sisirain wake natin up. lahat. Alam mo yung meme na yan? Napanood mo ba yun? Hindi. Every day I wake up in the Philippines. What the fuck? Ang ano, iba yung nakita ko, yung yung Gus daw is kaya umiiyak kasi gusto niyang lumabas sa Nether kasi yung bagong update, di ba? Pag nasa labas yung Gus ng Nether, nakangiti. Tapos sabi nung isa na, I am the Gus and Nether is the Philippines. Yes, that's exactly it, bro. And everything sucks. I don't know. Parang sumama lang loob ko sa podcast na to. Fuck this shit. Fuck this game, bro. Fuck this country, bro. If ever na Actually, lilipat This ka. country is nice. Fuck this government, bro. Fuck these bitches, bro. Kasi ever lilipat tayo, so gusto ko na mag-New Zealand siguro. Yeah, I don't New know. Zealand. New Zealand is the best place. Kasi May- if ever Trinell is gonna stay here in the Philippines, it's gonna be the most optimal country that you could possibly ever go is New Zealand. or Mag-stay. Australia. Para tag dito, kahit Pero pag farmer doon, legit. kahit maglalaro tayo, magre-record tayo ng Pinoy's place, adjacent pa rin sa oras natin. Legit ba? New Zealand by same sa Pilipinas? Not really, it's Or couple lapit of lang. hours, couple of hours later, couple of hours early pala yung New Zealand. Okay, I see you. And anyway, Anyway, CG, salamat sa manood, guys. I don't want to talk about this anymore. Yes, Fuck you. I'm done. 4 hours. 4 hours yung ano natin. 4 hours advance nila. Yeah. Them Wellington region, damn. That must be tasty. Wellington region, New Zealand. Pero alam nyo kung sino nasa New Zealand? Ay, eto. Sila. Boom. Mga Lagyan mo ng Pilipinas. Oy, sound salamat. effects. May mga Boom, bago. boom, Dalawa boom, tayo boom, bago boom, eh. boom. Hey! Sana marami pang mag-Patreon Welcome po. para makurakat namin. Oy! Thank you po. Pang-migrate po namin yan. Nag-outing kami. Salamat, Patreon. Thank you Dahil po. sa inyo, Pang-migrate nangyari namin. ang I love you all. I love you, we love you. Tuloy pa rin ang Pinoy's Place kasi pag hindi, edi wala na. Lalamunin tayo ng baha. Tama. And yes. Chris, siguro mag-outro. Anyway, thank you so much for watching. And before I go, I just wanted to say something. Oy, whoa. If you don't know history, then you don't know anything. You're a leaf that doesn't know it's part of a tree. Thank you guys so much for watching, and we are going out now. What the hell?
You're a leaf that's not a part of the tree, ano? You're a leaf that doesn't know it is a part of a tree. Gago, Damn. ito, i-replay mo dun sa reaction nila magsabi that does me Morty, bro. Naging kamukha niya si Jimmy sa Itbulaga for a second. Hey, man! Let's go! Bye-bye! Salamat sa manood. Goodbye. Bye-bye.